Welcome back to our YouTube channel. Happy Sunday po sa lahat. Ayan, first introduction talaga namin. Nag-church kami and morning na kami nagsimba ngayon para naman dire sa first Sunday ma-enjoy natin. Marami tayong magawa dahil Sunday is a peaceful day para magpahinga at mga errands nating dapat gawin. And dahil kaya kami nag-vlog this Sunday bago uli namin extend yung mga New York vlog namin ay dahil special sa araw na to dahil birthday po ng mami ko sa Pilipinas. So dahil dyan hindi na tayo nakakapag-weekly vlog, gawin na lang natin Sunday vlog ito or anong mga errands na pwedeng gawing Sunday to share sa inyo at pasilip kung ano mga typical life talaga namin dito sa Amerika. So, nag-church muna kami. Say hi, sweetie! Ayan. So, samahan nyo kami, magla-lunch kami at may mga ilang errands kaming tatapusin bago kami bumalik sa bahay. Kasi we're so excited dahil plan namin mag-cook ng spaghetti for long life para kay mami. But may mga surprise na kaming nabigay kay mom. At excited ako sa araw na to dahil thank you God, another life with my mom. At mamaya na ako mag-wish sa kanya. So, samahan nyo kami dahil maghahanap kami ng Pinoy food para naman ma-enjoy namin the rest of our Sunday. See you guys later. Bye! Guys, tapos na kami kumain ni Sweetie. Ayan, bisita kayo dito sa Pinoy Pinay. Ang sarap ng food nila. Guys, welcome back to our YouTube channel. Nandito po tayo sa 99 cents. Ayan, ang dami mong mabibili dito. At dahil maghahanap ako ng mga ilang pasabay na pwede ko ng on-hand items and dahil nga naghahanap ng sobrang masang-masa yung mga customer ko, so ihahanap ko sila ng comfortable talagang item. So, hindi na ako masyado nag-vlog kanina kasi in-enjoy namin yung lunch and ang sarap talaga doon sa Pinoy Pinay. Nung first dating ko dito sa Amerika, doon kami doon kumain. So, ayan, itutour ko kayo dito sa 99 para magkaroon kayo ng idea na talagang makaka-discount at makakatipid kayo. So, let's go guys! Pakatis.
Guys, grabe, wala pang Easter Sunday but sobrang dami-dami ng decorations kang pwedeng mabili. Look, ang dami niya, ang kulit, ang gaganda. Also the kitchen stuff, so nice, pretty, isang haba yan. Ang dami. Ka-enjoy. And dahil mag-Valentine's na, maraming ka rin chocolates na mabibili. Look, dami mo rin pagpipilian, guys. Guys, tapos na akong magpipictures na mga kailangan kong ipasabay. Na-request nila na sobrang murang-mura para ma-afford nila. Sobrang ganda dito sa 99. Talagang kompleto. Marami kayong mabibili. Siguro sooner, mas habaan natin yung vlog para mapakita ko yung mga pwede yung ibang pagpilian at malay nyo, kayo ay magpasabay sa akin dito sa Amerika. So, uwi na kami. Dadaan lang kami ng grocery para may bilhin iba. And uwi na para makapagpahinga. Konting linis sa bahay, chill lang, and excited kami mamaya dahil kahit nabati na namin si Mami ay gusto pa rin namin siyang kantahan at may konting pa-spaghetti kami para kay Mami for Thanksgiving and long life ng aking Mami. So, see you guys later! Grabe na, magaganda dito. So, soon, isasama ko pa rin kayo, guys. Guys, andito naman kami sa Stater Bros. Para iba naman ang pag-grocery. But actually, konti lang yung bibilhin namin dito kasi Wednesday to Thursday pa yung plan namin mag-grocery. So, yung ano lang yung kulang for 2 days or something. Yun muna yung bibilhin namin kasi may iba pa kami sa bahay. So, maganda rin dito. Pero most of this one is American food ang meron sa loob na to. So, samahan nyo kami guys para makauwi na rin kami. Ito mga halaman. Look! Beautiful! Guys, so dito na kami sa bahay. Halos kauwi lang namin ni Sweetie. Ay, hindi pala. Kanina pa pala. Kasi nag-decide siya na maglalaba. So, nakapagsalang na siya. So, pagkatapos maglaba, ako na magtitiklop, magpa-plan siya para prepare lahat yung gagamitin niya sa office for work nga sa isang linggo. Kasi gusto namin talaga yung mga pang-work namin naka-prepare na. So, para isang linggo, alam mo na yung kukunin mo, hindi ka na haggard, sa gabi pa lang prepare na. Namana ko to sa aking mommy na talagang, gabi pa lang alam mo na yung susuotin mo, yung bag, sapatos, mga dadalhin mo, and check ka na lang sa umaga para hindi ka talaga nangangarag pagpasok. So, dahil ang asawa ko na may very simple lang naman yan. So, naka-prepare na yun. Alam na niya kung paano niya kukunin yung mga items niya sa umaga. Dati kasi, nung unang dating ako dito, pinagpe-prepare ko pa siya ng breakfast at saka baon, but now, sa office na lang siya. So, sometimes nagko-coffee or juice lang siya dito sa bahay. Kasi sa office na siya kumakain. So, ganun din naman ako. But me, gabi pa lang, alam ko na yung babaunin ko, alam ko na yung breakfast ko. So, hindi ako nahirapan on morning. Ngayon, dumaan na kami sa grocery. Bumili lang kami ng bigas at saka pasta. Kasi nga, birthday ng aking mommy. Happy birthday, mommy. I love you talaga. Thank you for everything sa amin ni Tambelina, ni Dingo, ni Daddy. Thank you sa pagmamahal, pag-aalaga, pag-uunawa. Misa-misa talaga kita. Ayan. So, syempre, hindi lang naman dahil nagba-birthday ay talagang mapapasaya natin ang magulang natin para sa material na bagay o pera. Hindi yun talagang masusukat ang pagmamahal. Kumbaga, bonus mo na lang na mabigyan mo sila, lalo na pag alam mo na may konti kang pwedeng maibigay at mapasaya sila. So, for me, talagang yung attention, yung pagtawag, pagte-text, pangungumusta, pagising nila, yun na talagang naging habit ko simula na nagtrabaho ako sa abroad. I think 20 years old pa lang ako, talagang nasa abroad na ako nagtatrabaho. Talagang doon na ako nahubog ng panahon. Kaya, mahirap sa akin, pero may mga purpose and reason kung bakit talagang kailangan mong magtrabaho, 'di ba? So, in the perfect nun, kahit na teacher pa si Mami, nag-office pa si Daddy sa Coca-Cola, tulungan talaga kaming tatlo. So, masaya kasi talagang naturuan kanila ng maagap. So, ngayon talagang bumabawi ako sa kanila dahil napakabuti nilang magulang talaga sa akin na halos na ibigay nila talaga sa akin. So, hindi magiging maganda yung buhay kong ganito kung hindi din dahil sa kanila. So, dahil nga
matanda na sila, so tayo naman ang bumawi sa kanila. Hindi naman nila sinasabi na porket pinag-aral, pinakain, binihisan tayo, kailangan nating i-return yun. Hindi naman. So, nasa sayo yan mga anak, kung paano kayo magmahal, mag-alaga at mag-appreciate ng mga magulang nyo. So, hindi naman na kailangan na isang sentimong nagastos natin ay kailangan nating ibalik. Mas masarap mag-share at magbalik sa mga gulang natin kung galing or taos sa puso natin. So, dahil siguro nga isang anak ako and very close ako sa mami at daddy ko at sa hirap ganhaw ay magkakasama kami, ay talaga namang lagi silang first priority ko rin talaga sa lahat ng paghihirap na ginagawa ko. And pag nakikita ko napapasaya at napapangiti ko sila, ay talagang napapawi lahat ito sa akin. So, hindi lang lagi nga sa material or sa mga pera, diba? Hindi naman ganoon makakapagpasaya sa magulang mo. So, every morning talaga, bago rin ako pumasok sa work, na medyo maagap naman gumigising, si daddy ang unang sumasagot ng phone. So, kinukumusta ko siya. Ang routine naman ng dad ko, gigising yan, magpe-pray yan ng rosary, magbe-breakfast, then preparing na para bantayan yung pagpasok sa school ng anak ko. So, si mami naman gigising yan para i-prepare yung breakfast at baon ng anak ko. And then, gigisingin namin si Tambe. So, talagang masaya. Kahit malayo sila, talaga yung communications namin very intact talaga. And so, very thankful ko na rin sa mga angel ko, extend of my hand, na hindi man kumagawa physically, sila ang mata ko at sila ang nag-extend na gumagawa nun para sa akin. Kaya, thank you so much din sa inyo. So, yun lang. Yung birthday ni Mami, hindi naman siya nagplan maghanda. Binigyan na namin siya surprise gift. Siyempre, special siya sa amin. Hindi pa rin mawawala yun. So, I think may dinner sila mamaya ng kanilang mga friends at best friends niya at kasama yung anak ko. Kasi si daddy parang agagaling lang sa Sipon at Ubo, but I don't know kung sasama siya kasi gusto niya pa rin magpahinga. So, yun lang naman ang chika ko sa inyo. Na napadaan kami sa 99 cents kasi nga yung aking pasabay or cargo box 3 na tayo. Thank you so much. January pa lang ay puspusan na ang ating mga pasabay. So, dahil relax naman tayo, may extend tayong oras at hindi naman tayo pagod, why not na isingit natin yun? So, syempre, ang aking mga pasabay ay may up at mid down. Syempre, two options tayo ng mga customers. So, kailangan i-spoiled at pagbigyan din natin sila. So, 99 kasi marami kang mabibili dyan na pwedeng ipasabay na pasok sa budget nila. Dito kasi sa amin, sa Anaheim, dito sa place namin, marami ka talagang masyashopping at mapupuntahan talaga na pwede mong pagpilian, pwede ka rin bumili ng on-hand at i-post mo para mabenta ka. So, ganun na yung ginagawa ko and dahil may group chat ako, mabilis talaga yung mga orders nila. Kaya thank you so much talaga. I think baka bukas or the few days ay makapagbukas na ako ng box para umpisa na yung pagpapack natin. So, yun lang naman ang ating Sunday at naka-church kami this morning. Kasi nga, nung nandito si Mama, mas maganda pala talagang magsimba ng umaga. Kasi umuwi kami, may liwanag pa, oh. Dahil mahaba lang yung cortina namin, kahit winter, nakikimelon na tayong summer, ayan. So, nakapaglinis na rin ako ng aking kusina. I-share ko yan sa inyo kasi na-miss ko na rin mag-share kung paano ako maglinis before. I think last kong na ganyan, last year, I think mga August pa ba ako nag-share kung paano ako maglinis ng bahay. So, hayaan nyo yan. Pagkatapos ng aking New York tour or New York travel, isisingit ko yan kasi may surprise ako sa YouTube channel ko na another topic na pwede ko siyang i-share sa inyo as dagdag din na memories para sa akin. Nag-vlog kami ngayong Sunday kasi namisa namin ang daily vlog para hindi naman nakakaumay na puro travel lang din tayo. Share with Sunday kung ano bang ginagawa ng Sunday. Siyempre, first yung church, yung pangungusap sa pamilya, siyempre kami mag-asawa, team relax, and nakapag-banding kami with the lunch sa Pinoy Pinay. Ito yan. Ang sarap ng pagkain, dayuhin nyo siya. Dahil talagang fresh na fresh ang pagkain, mainit, malinis yung place. At nung dumating ako galing Amerika, dinala talaga ako ng asawa ko dyan para daw hindi ko ma-feel yung homesick. Actually, sa loob naman ng bahay, Pinoy naman yung kinakain namin. Pero syempre, dito sa mga aming banda or sa ganyan, talagang minsan Vietnamese food, American food, Mexican food. So minsan, maganda rin na doon ka naman pupunta talaga kung ano yung alam mong pagkain at lutong bahay pa. So, masarap talaga. So, yun lang naman nag-spend namin ng Sunday. Magpapahinga muna kami siguro, chill muna kami, manood kami ng movie. After that, may banding kami ng paggagawa ng spaghetti. At may konting simpleng dinner. At baka mamaya ulit tawagan namin si Mami, kamustahin uli namin. At end natin yung vlog natin na masaya yung Sunday natin, diba? And tomorrow, Monday,
back na naman sa mga, ano natin, mga life talaga natin. So, siguro kakat ko muna yung vlog and mamaya ko na uli kayo babalikan. And, yun lang naman po ang mga nangyari sa amin. Ayan. So, soon pala, ichishika ko sa inyo paano ko nililinis tong collections ko. Thank you din sa mga Christmas gift sa akin. Babanggitin ko na sila isa-isa. Abangan nyo yan sa aking vlog kasi iba-vlog ko ang mini kitchen namin. Itutour ko kayo. Promise ko yan. Inaayos ko lang, nililinis ko lang. Ito nga pala yung nabili ko sa New York. Ang ganda siya. Kaya nakapag-cortina ako ng lemon. E nilagay ko na rin yung mga magnet namin kung saan pumunta. And thank you din sa brother-in-law ko kasi nanggaling siya ng London at nanggaling siya ng Amsterdam. Yan. I-wish natin yan na baka soon tayo makapunta naman dyan, di ba? Walang imposible kapag nangangarap, di ba? Libre yon, hindi man matupad, pero masarap mangarap. So, cut ko muna tong vlog kasi medyo hahaba na naman. Balikan ko kayo later. Ako muna ay manunood ng movie, magpapahinga, and baka mamaya tawagan ko na si Mami. So guys, see you guys later! Guys, welcome back! Nakapagpahinga na kami, freshen up and everything. Ngayon, mag-start na ako magluto ng aming dinner na spaghetti na i-guide ako ni Sweetie kasi ang sarap niya mag-spaghetti. Actually, marunong naman ako pero syempre, iba pa rin yung best na spaghetti niya at yung panlasa niya. Para nga naman, birthday party tayo sa mami ko kasi mamaya may dinner sila sa restaurant. So, very simple birthday lang naman with their friends din. And tsaka yung anak ko. Kasi si daddy ayaw lumabas kasi nga kagagaling na niya sa ubod sipon. So, gusto niya safe lang siya. So, first, meron tayo dahil nga nag-grocery tayo last week sa Filipino grocery. So, lagay ko kayo dito. Ang hirap na nasira yung stand. Kaya, hirap na hirap ko lagay kung saan kayo ilalagay. Ayan. So, kanina habang ako ay nagpapahinga, nag-check pa rin ako ng mga online orders ko, syempre sa pasabay, at saka edit din ako ng vlog kasi gusto ko na nga itong matapos or mapakita yung New York vlog namin. So, itong aming Sunday or daily vlog, isi-share ko rin sa inyo para alam mo naman yung mga routines na nangyayari sa amin dito. And good memories din. Kasi gustong-gusto to ng nanay at tatay ko na pag wala silang balita sa akin, although nag-uusap naman kami, nag-video call, pero mas gusto nila yung nakikita yung buong bahay. Ayan. Kahit sa video ko, nakikita na gusto pa may vlog, diba? So, bumili kami ng Del Monte. Ayan. Ito na yung napili namin. Kasi before, parang wala namang cheese yung napipili namin or something. Pero ngayon, parang pagka-sweet yung gagawin namin. Siyempre, meron tayong Pure Foods hotdog. Ayan. Ginayat na ni Sweetie. Para hindi ako mahirapan. Thank you, Sweetie. Ano talaga ng asawa ko. Sobra. Then, beef na giniling. Beef ba tong giniling, mahal? Beef or beef na giniling. So, pinagre-rest ko na siya kasi ngayong Sunday, pagka-uwi namin siya nag-laundry. So, ako magtitiklop, magpa-plan siya. Pinipare na itong lulutuin and then, banding namin na magluto. So, pinagsama na niya yung sibuyas at saka bawang. Ayan. So, para iisa na lang. So, meron kaming paminta at konting asin. Ayan. So, umpisahan na nating magluto. Hindi ko sa inyo masyadong mapapakita kasi nga wala akong stand, nasira siya. Nag-iipon pa ang lola mo para makabili. Siyempre, dun muna tayo sa mga priority. And then, gamit tayo ng, hindi na olive oil, syempre. Oil na lang na normal. So, okay. Okay. Ayan. Dati kasi parang nasa sa Dubai ako or Thailand, gumagamit kaming olive oil kasi nalagyan pa namin ng butter para sobrang masustansya. Pero dahil nga tayo nagkakaedad na, lesser na yung mga yan dahil yan ay cholesterol. Kasi kung mga gusto tayong pakainin, syempre kailangan i-budget din natin yun para alang-alang din yun sa ating kalusugan, diba? So, ayan. Ilagay ko kayong ganyan. So, grabe, wala talaga akong panglalagyan. But anyway, maidadaos natin yan kahit nakaganyan tayo. So, hintayin muna natin yung fan na uminit. Ayan, medyo malamig na. Kaninang umaga, maganda yung weather pag simba namin. Hindi siya masyadong malamig. Pero pagdating na ng mga 4 hanggang kanina or hanggang ngayon na 8 o'clock na, malamig na siya. So, we try our best na naka-heater ang buong bahay para hindi tayo lalamigin.
And first time ko lang na hindi nag-pajama o nag-jogging pants, nag-shorts ako para feel comfortable kasi nga may ginagawa ako kanina. So, ayan, okay na siya. Ang uunahin ko or pagsasabayin ko na itong bawang at saka sibuyas. Huwag tayo mag-bash kasi kanya-kanya tayo paano tayo magluto. So, di ba? Kung ito yung makakabuti sa akin, ito yung gagawin ko. Okay? So, inuna ko yung konting langis at saka bawang at sibuyas. Medyo konti natin na brown para naman talagang malasang-malasa siya. Hindi ako ganun kagaling magluto, pero kaya ko pong magluto at pagsilbihan ng aking asawa. Kagaya ng ginagawa niya most of the time. Gustong-gusto kasi na asawa ko na talagang siya ang nagluluto, siya ang nag-grocery. Siguro nabanggit ko na to sa previous vlog ko na parang kagaya talaga siya ng daddy ko. Talagang yung mga basic needs na kailangan ng wife na gagawa niya talaga. So, swerte ko talaga sa kanya. So, thank you so much, sweetie. Yes. So, luto-lutuin lang natin. So, ganyan lang naman yung buhay-buhay namin dito sa Amerika. Very simple at tahimik. Dahil most of the time kami na magkasama. Although may mga Filipino friends kami, pero may kanya-kanya pa silang buhay. Ano ba sila na? Tumatawa lang siya. Iga-guide niya ako ngayon dahil alam kong mas masarap siyang magluto ng spaghetti. Si Sweetie, mahilig siya sa sobrang matamis, diba? But ayoko nang ganoon kasi si daddy ko, kinalakihan ko yung parang Filipino style na hindi matamis. Kasi ako nga ay acidic, so parang nasakit yung tiyan. So this one, ang kasunod din ito. Beef na. Okay. Ito kasi harapan nito. Kasi nga nakapantulog na siya, mag-hi ka muna. Hi! Wala siyang suklay at wala, nakapantulog na siya. So, haluin ko lang siya. Lalagyan na ko doon ng paminta or ano yung ba ginagawa. Kasi yung gagawin ko spaghetti ngayon, yung recipe niya. Bulong siya ng busong sa likod. So, kulang pa ba yung langis mo? Marami ka ba maglangis? Okay, sabi ni boss, takpan muna at a few minutes. After that, pwede ka na magpakulo niya ng tubig na may konting asin at langis para sa noodles mo, para halos sabay sila at ready to eat na kayo. So, yan yung dinner namin dahil birthday nga ni Mommy. Nakiki-birthday kami at nakiki-long last kami. So, anong kasunod? Ito, hindi na muna na yan tuloy. Tagal pa yun. Siya na lang daw. So, halo-halo lang. So, madami kaming nilutong spaghetti kasi babaunin din niya sa office. Pwede ko rin merienda bukas. And, yun. Madala lang din kami mag-spaghetti pero favorite talaga namin ng merienda. And sometimes, nagiging dinner talaga namin. Okay? Medyo brown na siya. Takpan lang muna. Kasi minsan, kapag nag-spaghetti ako sa Dubai or Thailand, ay hindi ako giginiling. Kasi gusto ko very fast lang yung parang may hotdog lang, masarap lang yung sauce, maraming cheese, okay na sa akin, kontento na ako nun. But this time, kompleto tayo ng recado kasi mas masarap siya. Okay? Balikan ko kayo pag talagang medyo okay na to. Papakita ko muna sa inyo yung giniling, ano. Sabi ko nga sa inyo, kanya-kanya tayo paano tayo magluto. So, iba sa'yo, iba sa akin, ibang lasap nyo, iba rin naman sa amin. Or panlasa pala. Anong lasap? Okay? Pakita ko sa inyo para makita nyo na brown na talaga siya. Okay? Ang ginamit kong kawali ay yung regalo sa amin nung bagong dating or kalilipat lang namin. So, ayan. Sabi na asawa ko, make it too much brown daw ang gusto niya. So, kasi itong recipe to kanya. So, takpan ko muna siya. And balikan natin later. Guys, sobrang brown na siya. Nilagyan ko siya ng konting asin at paminta. Hindi natin kaalaman para okay lang siya. So, ngayon medyo brown na siya. Papakita ko sa inyo later. Lagyan na natin si hotdog, okay? Gusto namin maraming hotdog.
Kasi nga, lumaki tayo ng spaghetti na punong-puno ng maraming hotdog. And then si Sweetie magpapakulo na ng water para sa ating pasta. So, ang bilis lang gumawa ng spaghetti, no? Iba't iba naman, may iba't ibang way paano gawin. So, kami very Filipino style lang. Yung typical na Filipino lang. So, pakita ko sa inyo. Meron na siyang hotdog. Okay? At gusto ng asawa ko, medyo brown na brown talaga siya para lutong-luto siya. Okay. Okay. Hinahalo-halo ni Sweetie. Ay, Sweetie. Go na. Lahat. Ay, pakita mo marami. Ang daming sauce mo. So much. Ito pala halong pa? Oo, lalagyan yung tubig para sa iyo. Okay, nilagyan ko yung water. Lagyan na natin ng cheese. Kasi masarap yung cheese pag marami. Magugas po ako ng kamay. Masarapin natin. And ilaw na. Alam mo, meron kaming blinag na hindi, blinag na. Hindi namin blinag. Siyempre, secret ingredient namin. But this one, ito na yung last. Para tikman natin kung maasim, matamis siya. Kasi gusto lang namin yung tama. Okay, guys. Balikan namin kayo mamaya pag titikman na namin ang spaghetti namin. Happy birthday, Mommy! Tapos na kami luto ng spaghetti. Ayan na siya. Ang sarap niya. We have a pandesal. Kasi wala kaming cake para kay Mommy. Ininit din namin yung pandesal. May pizza, parmesan cheese or something. Ayan, water muna. Mamaya na kami mag-juice. Nakaset up na kami. At nakiki-birthday kami kay Mommy ko. Kain po tayo. Ayan. Let's go, guys. Let's go. Kain na po tayo. So yan, tapos na kaming magluto ni Sweetie dahil tinulungan na niya ako para mabilis kasi medyo magnanay na para sa ganun matunaw pa rin yung kinain namin. And ayan, ito na yung spaghetti, pizza, tsaka yung pandesal dahil wala kaming cake. But it's okay kasi may cake na si Mami sa Pinas. So wish na lang. And syempre, mamaya na kami magsusoft drinks. Tubig na lang muna. Ayan. So, kain po tayo. Thank you, Sweetie. Happy birthday, Mommy! Let's go, guys! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Mommy! Ayan, happy birthday, Mommy! Ito ang pictures niya. Ayan. Thank you so much sa pa-cake ng aking one of my BFFs sa Dubai. At second family ko for almost 16 years or 17 years sa Dubai. Ang aking pamilyang Nanay Esen, si Tatay, si Joanna. Ito yung mga pictures nila Saturday. Ayan. Thank you so much kasi binisita nila si Mommy. Talagang advance celebration sila last Saturday at nagbigay pa sila ng gift at cake kay Mommy. Kaya thank you so much. I love you talaga. Alam mo, nakakatuwa yan si Joanna kasi si Joanna is my second family sa Dubai. Nung nag-work talaga ako ay roommate kami niyan at saka magka-office mate kami. Kaya most of the time talagang siya na ang naging barkada ko at pamilya ko. At talagang sobrang ginaguide talaga yan talaga ako. Napakabait niya, napakatalino, very helpful yan sa office, sa mga paperworks namin. Alam mo yan. Tapos na nag-start po ang Dance Pink Closet, isa po siya sa naging ka-partner ko at isa rin po siya na nag-push sa akin na matupad itong mga mini business ko. Kaya talagang I'm very proud kasi isa rin siya sa laging sumusuporta sa akin na kung ano-anong paninda ko. Kaya nakakatuwa. Si Nanay Ese naman, kahit na alam naming busy din siya si Nanay, talagang very supportive yan sa Dubai. Pagluto kami, sama kami sa pamamasyal. Ganun din si Tatay, pagluto, ganun. Sobrang babait ng pamilya niyan. At ang husband ni si Joanna ay best of friends ko din sa Dubai. Napakabait niya ni
Kuya Jay. Talagang sobrang spoiled ako dyan. Every weekends na day off kami, kakain sa labas, mamamasyal. I'm so proud of them ngayon kasi talagang sobrang perfect na yung buhay nila sa Dubai ngayon. And talaga namang proud na proud ako kasi talagang sobrang alam namin mga pinagdaanan namin. But good to hear that after a year talaga, we settle good talaga sa mga alam mo yung magandang life ngayon. Kaya, thank you so much guys. Kasi hanggang ngayon, hindi kayo nakakalimot. Siyempre, yung friendship naman namin, hindi perfect. Marami rin kami naging pagsubok. Pero pag totoo talaga kayo at nagmamahalan kayo, for sure, tatagal talaga yung friendship. Siguro, nagustuhan namin sa friendship namin ni Sisi Joanna. Ito yung pictures na gustong-gusto ko naming dalawa. That time is New Year. At talagang, I think night duty kami niyan. So, alam mo naman pag nasa ibang bansa, hindi uso or depende sa company ninyo. Kung gusto nyong pumasok na salubungin ng New Year or Christmas, kami kasi mahilig kami sa pera. Kasi nga, syempre, that time, hindi naman ganun kalakihan yung sahod sa Dubai, nung time na hindi pa boom na boom ang Dubai. So, kailangan talaga mag-earn ka ng pera kasi ang mahal din ng pamasahe pa uwi. So, malayo pa lang, you need to ipon-ipon talaga. So, natawa kami that night kasi talagang nag-picture kami at sinalubong namin ng New Year that time. So, siguro sa amin ni Sisi Joanna, wala kaming inggitan sa sarili. Wala kaming comparean sa isa't isa. And for 17 years naming magkabarkada, I think kahit saan kami magpunta, nandun yung attachment namin. Hindi kami araw-araw nag-uusap, nagte-text or nag-update ng kung ano-ano. But andun yung pagkakaibigan namin na pagsabing, oh, video call tayo, text tayo, or get together tayo pag-uwi. Ginagawa talaga namin yon. But yung mga special day namin, like Pasko, New Year, birthday, present kami dyan. Hindi kami nawawala. Kung hindi man agad makabati or something, yung late, nandun pa rin yung presence namin. Siyempre, nagkikwentuhan din kami ng buhay-buhay, mga plano namin. We're so very happy sa mga blessings na meron kami. At kapag ang isa may problema at ups and down, for sure, andun kami. Kahit malalayo kami, yung presence namin, yung pakikinig namin, or anong pwedeng itulong namin, nandun talaga kami. So siguro, ngayong medyo mature na kami, tumatanda na kami, mas pinagtibay talaga kami ng panahon. Siguro, ang pagkakaibigan talaga, wala nang silipan ng buhay-buhay. Walang comparean or inggit. Kasi yung inggit talaga at insecure sa isa't isa, napakahirap niyan eh. Mahirap talaga kasi mahirap talaga yan. Mahirap na sakit yan. Buti na lang hindi ako lumaking ganyan. So I'm so proud na may mga kaibigan akong natitirang ganyan na talagang totoo. Na matatreasure mo the end of my life. Andyan sila para sa akin na pare-pareho kaming natutuwa sa mga achievement namin. Nagbibigayin kayo naman ng mga advice. Kapag kami nalulungkot, alam namin sa isa't isa. Nandun kami para makinig at mag-stop na makinig sa isa't isa at kung may tutulong, why not naman, diba? So, thank you so much, Sisi Joanna. At dahil nga ako'y mag-church wedding, isa siya sa very supportive at isa siya sa part of coordinator ng aking wedding dahil sa Dubai talaga ay nagsiset up yan ng mga wedding. Magaling din siya. So, abangan nyo kasi she's the one of part of my wedding day. Ayan. Hindi lang siya part nun, kundi isa siya sa aking bridesmaids or isa siya sa abay sa aking church wedding. Syempre, yung nilagay ko doon yung totoong mga taong kaibigan ko, syempre. Wala namang perfect friendship, syempre, may nagsasabi min kayo sa isa. Pero pagkalaunang tumatanda na kayo, talagang nandun yung BFF style nyo talaga. Nandun yung tibay, kagaya ni Mami. So, last night, nagkaroon ng konting dinner si Mami kasama mga BFF niya or mga cottager niya nung panahong nagtuturo pa siya. And I'm so proud of them kasi kinalakihan ko na sila. Silang 4 o silang 3. Talagang alam ko yun yung mga totoong kaibigan ni Mami. Ups and down. May ulan, may sunshine, nagkasakit, nandyan yung mga worry friends niya talaga. So, kahit wala ako dito, alam ko every month, lumalabas sila or sa bahay, nagkikwentuhan sila at sila ay nagkakaroon ng bonding moment. At laking tulong yun talaga. To build, dun mo makikita na talagang may mga ganong friendship. So, sa Ninang Lali, ayan, si Ninang Lali ay talagang ninang namin sa kasal. Very supportive din yan sa business kong pasabay. Maraming umorder, kaya love na love ko din yan. Si Ninang Irene na magiging ninang namin this time sa church wedding. Love na love ko rin yan kasi suki ko rin sa pasabay. And next, si Tita Chrissy rin, ang very soft at mahinilang kaibigan. So, uwi ko rin yan sa pasabay. Alam mong, ang swerte ko kasi yung mga tita kong yan, ang talagang very supportive kung anumang business yung papasukan ko talaga. Kaya nandyan sila to support me. Thank you guys. I love you talaga. Ayan. And kumapit kayo kasi yung pinakamaganda nilang kaibigan na sobrang madasalin. Ayan.
Siya ang naghanap ng magiging pari namin sa wedding namin. At siguro imimit ko to soon kapag ako'y umuwi or makauwi talaga ako this coming June or May. Hindi ko pa alam. So, walang iba kung hindi si Tita Gedi. Ayan. Si Tita Gedi ang pinakamasaya nilang magkakabarkada, madaming kwento, talagang matutuwa ka, maaliw ka. Talagang para siyang si Candy Panghilinan. Talagang lahat ng kinikwento lagi may sense of humor, nakakatuwa, nakakaaliw. Siguro sa friendship may ganun, may seryoso, may sweet, pero may mga matatawanin, may seryoso. So, ganun sila. Ganun sila. Excuse me. Yan, may ganun silang friends. So, kami din, soon, mamimit nyo lahat ng mga bridesmaids ko or abay ko. Sila talaga yung matagal kong kaibigan. Kasi ayokong magkaroon ng bridesmaid or abay na walang naging part sa buhay ko. Dapat laging yung naging part ko, yung kilala kami. Kasi lately nakilala naman talaga nila si Dingo. So, ina-idolize ko talaga si Mami. Paano siya nakipag-friendship, paano tumagal yung friendship talaga nila. Kaya, love na love ko yung mga yan. So, last night, kumain nga sila sa labas. Ito ulit pictures. Ayan. Excuse me. Tapos, sumunod yung aming anak. Hindi na nakasunod si Daddy kasi nga, nagkaroon siya ng sipon at ubo. So, nag-decide na lang siyang sa bahay kasi nagpapagaling nga siya at ayaw niya ma-expose. So, I think pinasalubungan na lang siya ng pagkain last night. So, yung anak ko ay nag-effort ng flowers sa lola niya. I think pinagawa niya yung tulips or pinaganshilyo niya. Yung nagpakasweet siya sa lola niya. Ito yon. Ayan. So, thank you so much, anak. Lagi naman talaga namin siyang tinuturuan. I-appreciate lagi ang lolo't lola niya. Lalo na sila yung extended na nag-aalaga at tumitingin habang kami ay nasa ibang bansa para magtrabaho para din sa kanya, diba? So, thankful ako simula sa Dubai, Thailand, Amerika, talaga yung support at advice na Mami nandun. Hindi nila kami binitawan, talagang yung nanay mo talaga is always support na talagang, alam mo yon, hindi ka talaga, basta iba talaga pag nanay, di ba? So, ngayong nanay na ako, siguro hindi ako perfect na nanay, physically, mentally, sometimes, no? But, I will push na maging mas mature kasi syempre magiging modelo ka ng iyong anak. So hanggang kaya mo talagang maging buti ka, straight ka lang, gawin mo talaga. And I'm so proud kasi kahit na video call lang or text lang, alam kong napapalaki ko ng maayos ang anak ko. Hindi ko masasabing perfect, but for me, nagagawa kong perfect and the best kasi alam ko yung alam mo yung anino ng anak ko ngayon na kahit malayo kami, hindi siya nagtatampo, hindi siya nagtatanong bakit ang layo or ganito. Basta lagi naming advice, mag-focus ka, nasa likod mo kami, tuparin mo yung mga pangarap namin or anong gusto mo. At susundan ka lang namin at i-guide ka namin on tama, 'di ba? So, maganda naman kasi pag nakita mo namang honor siya, masaya siya, na-appreciate siya, lahat ng pagod at hirap mo nawawala. So, for me, okay naman. So, wala namang nagiging problem. At kung may problema naman, open kami sa ganyan. Lalo na mature na yung anak mo, nakakapagsalita na, may damdamin na ngayon. So, honest naman siya sa nararamdaman. For this time, siguro ang dapat mo lang gawin kapag nagmamature ng anak mo at open na talaga siya sa world, ayan, yung open communications. So, yung open communications kasi at utay-utay mong kinakausap yung anak mo, utay-uting din siya naging honest at nagkikwento sa'yo. Pero kung hindi ka ganun, sigurong nanay, I don't know, ito experience ko lang, siguro mahirap. Mahirap mong halukayin kung sino talaga yung anak mo. Kasi yung anak ko naman, very simple lang talaga. So, wala pa naman siya sa tipo na talagang parang matatakot ka sa bagay-bagay. Pero ngayon magka-college na siya, siyempre iba na namang step. So, talagang pinagpe-pray ko na mag-guide pa rin namin talaga siya ng tama, diba? Yun lang naman, and happy birthday, Mommy. Sobrang masaya ako kasi nakita ko yung picture niya, talagang parang naisip ko na talagang God is good all the time talaga. Kasi sa dami ng pagsubok, lalo na naoperahan na siya, tapos may ginawa na naman sa kanyang test, ganyan. Pero ang mami ko yung matibay at talagang kapit kamay kaming buong pamilya nagdadasal. Mahirap kasi in my part, wala akong kapatid na pwedeng takbuhan or sabihan or iyakan. Napakaswerte ko kasi nandyan ang aking asawa, nandyan yung anak ko, lalo yung anak ko na mamature na. So, nakakapag-usap na kami ng maayos. Siyempre, tuwing may pagsubok, ang daddy ko very tahimik lang. Isipin mo, pag lalaki ka, dapat strong ka. Pero sometimes, nahihinaan din siya ng loob. So, kailangan malakas din lang ako. So, yung lang naman ang pinipray namin. Good health is very important. Bonus na lang din na nakakapagregalo ka ng mga material na bagay, nakakapagbigay ka ng pera. Hindi lang taman talaga tayo nabubuhay palagi sa saya sa pera at material na bagay. So, parang bonus lang yun na naibibigay mo yun sa iyong mga magulang, diba? So, I think
sabi nga pag hindi ka nakakalimot sa yung nanay, ay talaga namang yung pagsabi mo ng I love you sa araw-araw sa nanay at tatay mo, ay talagang nakakalakas yun talaga. Kasi ngayon sa panahon nito, more of attention ang kailangan nila. So, talagang kung ano man ang gagawin ko, first of my day, talagang sila yung first priority ko. Nakausapin, nag-almusal na ba, o minum ng gamot, may nararamdaman ba. And then para at least alam mo rin na monitor mo rin talaga sila. So, happy birthday, Mommy! Sana naging masaya ka. Nung nakita ko yung mga pictures mo, naalala ko na nagtuturo ka kasi ang mami ko talaga ay mahilig mag-ayos. So I'm so thankful this time kasi hindi talaga niya pinababayaan yung sarili niya. So nakita kong paano siya mag-ayos, magdamit, and 70 plus na siya. But I'm so proud kasi napakaganda pa talaga niya. So ito yung mga pictures niya. Ayan, ayan, ayan. Ayan. So, manang-mana ako dyan sa mami ko. Kahit hindi mamahalin yung damit, gusto talaga naming mag-ayos-ayos. Love na love talaga naming ayusan ng aming sarili at damitan. Kasi feeling ko, doon din ako nare-relax kapag pagod ka pero maayos ka. Feeling ko pretty talaga ako. So, sarili ko lang yung binubuhat ko, diba? So, but for me, thank you so much for everything, Mami. Sobrang supportive yan sa amin ni Dingo. Kahit nasa malayo kami, kung i-check kami. Dapat nga kami mag-check kasi talagang malayo. Pero natatakot siya kasi wala rin naman kaming pamilya dito. Kaya thank you so much sa inyo ni Daddy. Thank you for everything. Nandito lang kami palagi. And see you soon. Sabi ko nga sa inyo, pag uwi ko, babawi ako. Mamamasyal tayo. I give more time sa inyo. Dahil importante yan at mahalaga talaga yung oras-oras. And sabi nga, pag hindi tayo busong or nakakalimot sa magulang natin, talagang blessed tayo. Kahit paano ibigay natin ay blessed tayo sa magulang natin. Kaya wag po tayong makakalimot sa ating mga magulang. Habang sila nabubuhay, habang nandyan pa sila, pasayahin natin. Maraming paraan para pasayahin sila. Hindi lang palagi sa pera o material na bagay. Maraming way. Bonus na lang na mabigyan mo sila ng regalo, mailabas mo sila, mabigyan mo ng pera. It's a bonus. Pero yung attention, pagmamahal, at bumawi sa kanila habang buhay pa sila at magpa-thank you sa mga ginawa nila is very best na gawin natin, diba? So, yun lang naman po. Medyo napahaba na naman po tayo sa ating weekly vlog. Na-miss ko mag-weekly vlog, but next time, baka makapamasyal ulit tayo at mapakita ko po sa inyo mga ginagawa pa namin pag weekly days like Saturday and Sunday. Kanina naman po, nag-catch up lang kami ni BFF Rosa. Ayan. Kami pumunta sa aming mini shop kasi talagang may mga kailangang i-meeting to improve yung business. Siyempre, habang tumatagal yung business mo at gusto mo talagang kumita at effort, kailangan paghandaan ng bagay-bagay. And for sure, i-update ko po kayo niyan. Ito yung pictures namin. Ayan. And nagmerienda kami dito sa bahay. And after that, konting kwentuhan kasi yung bahay lang naman nandyan. So, umuwi na rin siya para makapagpahinga. And tomorrow, baka magkita kami. So, guys, kinakat ko na po ang aking vlog. Happy birthday, Mommy. Thank you so much, anak, kay Daddy, sa lahat po ng mga bumate, sa mga kaibigan niya, kamag-anak namin. Maraming salamat po talaga. And God bless you all. Kaya mahalin po natin ang ating mga magulang habang nandyan pa po sila at pahalagahan po natin. Kaya naman po, thank you for watching our vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. Goodbye everybody and good night. Love ya!